yung purpose. Sabi ng kaibigan ko, merong 4 na realities ang buhay. Okay? Gusto nyo ba kung malaman kung ano yung 4 realities of life? 4 realities of life. Ano po? At kung ma-realize mo to, magkakaroon ka ng panibagong perspective sa buhay. First, ano po? We are going to die or you are going to die. First reality. Parang pag-English kasi hindi maganda, pero Tagalogin natin, ano po? Mamamatay ka rin. Pag-isabi sa katabi mo, first reality. Pag-isabi sa katabi mo, mamamatay ka rin. Kaya huwag ka matulog, tama? Huwag mo lang kaya. Second, ano po? And because of that realities, we need to spend our life. Paano ba tayo mabuhay? Because someday, we will going to die. Second reality, because we are going to die, we know that our days are numbered. Sabi niya sa numbers, hindi ko kabisado yan, but sa numbers, sabi niya is, Lord, teach us to number our days. Sa Tagalog, sabi natin is, bilang na ang araw mo. Pag sabi sa katabi mo, bilang na ang araw mo. Second reality, ano po? Ba't ayaw nyo sabihin? Sabihin mo, ikampin. Third reality, ano po? Tayong lahat ay huhusgahan. Now, someday, we will face Jesus and all of us will be judged according sa ginawa natin paano ba tayo nabuhay. And fourth, which is yung topic natin ngayon is we have all a purpose. Yung sabi mo kanina is meron tayong purpose. And ang purpose natin is the reason kung bakit tayo nabubuhay. Kaya patrikan yung katabi mo, bakit buhay ka pa? Patrikan yung katabi mo, bakit buhay ka pa? At yung tanong o yung sagot mo dyan is your purpose. Bakit tayo nabubuhay? At bakit buhay pa tayo? Sa kawikaan, sabi niya, marami tayong plano, marami tayong gustong gawin. Ngunit ang layunin ng Panginoon ang magtatagumpay or mangunguna. Mga kapatid, hindi masama ang magplano, ang mangarap, ang mag-set ng goals. Pero ang tanong, sino ang huling nasusunod? Sarili natin o yung kagustuhan ng Diyos? At paano ba natin makikita o malalaman ang kagustuhan ng Diyos? Ano po? Ang buhay na may layunin. Purpose or layunin. Pag-isabi sa katabi, layunin. Ayan, layunin. Hindi ibang layunin, ano po? Sabi niya sa Proverbs, binasa natin kanina. Ano po? 5 bagay ang pag-uusapan natin sa gabi ito. Lahat ng bagay na nag-e-exist ay may layunin. Naniniwala po ba tayo doon? Amen? Lahat ng bagay-bagay na nakikita natin, may rason. Ang mic nagawa para lumakas ang boses. Ang ilaw nagawa para magliwanag sa dilim at hindi gamitin sa araw. Ano po yung katabi mo, tanongin mo nga, bakit ka nagawa? Or bakit ka nandyan? Bakit ka ginawa ng Panginoon? At lahat ng bagay ay inilalagay sa tamang lugar at tamang oras. Kung ang isda ginawa na nasa tubig ay tatanggalin mo at ilalagay mo sa lupa, anong mangyayari sa kanya? Mamamatay. Ganon din yung mga ibon. Pag pananatilihin mo sila doon sa tubig, anong mangyayari sa kanila? Mahulog. Ayan ang purpose ng tiles. Pagbasag. Ano po? Anong mangyayari sa kanila? Mamamatay. Ano po? Ganon din tayo. Nung tayo ay ginawa, meron tayong lugar na specific na titirhan natin. Ano po? At isa pa, malalaman natin yung layunin ng isang bagay base doon sa ano ba yung gusto ng gumawa. Ano ba yung nais ng gumawa. Sa mga scientists at mga inventor, ano po? Nilalagay nila yon. Ano yung purpose ng bagay na ito para sa kasangkatauhan.
kung bakit ko ginawa ito. Last time, bumili ako ng power station. Nung kasagsagan ng brownout, alam niyo po yung power station? So doon sa una, pagbukas kong ganyan yung box, nakapatong yung manual. At doon sa manual, pagkakita mo, pagbabasahin mo, na madalas sa atin, pag bumibili, hindi na binabasa yung manual kasi China nga yung pinangbilihan natin, hindi natin maintindihan ako. But all of the products, mayroong manual. At doon sa manual, nakalagay yung purpose ng product na yon. Halimbawa, sa power station na binili ko, nakita ko doon, ano yung specs niya? Ano yung meron sa kanya? Ano yung voltage na meron sa kanya? At ano yung do's and don'ts doon sa product na yon? Halimbawa sa cellphone, ano yung dapat at hindi dapat gawin sa cellphone? Ano po? At merong nakalagay doon na warning, which is considered laws, mga batas. And take note, sabi niya, doon sa binasa ko, if there will be a time that this product is broken or masisira, please return to the manufacturer. Don't try to fix with yourself. Or huwag mong hayaan na i-fix ano po sa iyong sarili naman. Ibalik mo sa manufacturer or doon sa gumawa or kaya kumonsulta sa eksperto. Bago pa tayo nilikha ng Diyos, ang ating manufacturer, inilagay niya na yung laws, yung manual. At alam natin kung ano yung manual natin. Ang salita ng Panginoon na madalas na hindi natin binabasa. Alam niya yung kahinaan natin. Alam niya yung kalakasan natin. Ginawa tayo ng Diyos. Alam niya yung limitasyon natin. At kung sakali man na lumampas tayo sa limitasyon, katulad ng gadget, katulad ng power station na binili ko, ang sabi ng Panginoon, please, don't try to fix it with yourself. Return to the manufacturer. Ang problema, pag tayo ay nagka-problema, may nangyari hindi maganda sa atin. Bumagsak tayo, nadapa tayo, nalugmok tayo, di ba? Nasagasaan tayo, umiyak tayo. What we are do? Ano? What do? We fix within ourselves or with ourselves. Ano po? Sinusubukan natin na ayusin sa sarili natin hanggang sa patuloy na hindi naaayos yun. Bakit? Nakalimutan natin na hindi tayo yung gumawa sa katawan natin. Ibalik natin doon sa mismong gumawa at siya yung mag-aayos. Sabi niya is go to the one who created you and He will be the one to fix you. Dahil mas alam ng Diyos yung solusyon sa problema. Alam niya yung purpose kung bakit ka andyan at anuman ang maproblema, anuman ang mangyari, alam niya kung paano aayusin. Pati sabi sa katabi mo, alam ng Diyos ang solusyon sa problema mo. Lumapit ka sa Kanya. Second, ang layunin ng Diyos ay higit sa plano ng tao. Sa text natin kanina, hindi tayo nilikha ng Diyos na just to exist, na nandyan lang, ure tikap ko na, dagit at iti purpose na. Ure umatiddugaw ko at iti purpose na. Kung bakit andyan, kahit yung mga bagay na tingin natin walang silbi, mayroon silang silbi. Ano po? Lahat ay ginawa for a reason. Nilikha tayo ng Diyos na may dahilan. At sa dahilan na yon, tayo ay mabubuhay. Sa dahilan na yon, tayo ay gumigising sa araw-araw. Sa dahilan na yon, tayo ay patuloy na lumalaban. At friends, ang tunay na tagumpay ay hindi doon sa nakabase sa fulfilled plans natin, kundi sa fulfilled purpose natin. Minsan parang Google Maps ang buhay natin. May pinindit tayong destination. I want to be like this. I want to go in this place. I want to be like this, di ba? Pero minsan sinasabi natin, uy, nagre-reroute. Kasabihin nila is, kumaliwa ka, kumanan ka. Huwag ka nang tumuloy dyan. Yo? Parang Google Maps. Hindi dahil sa mali
yung ipinin natin destination, kundi maaaring may sinasabi ang Diyos sa atin na may maikling daan patungo doon sa hinahangad natin, na may mas ligtas na ruta patungo doon sa hinahangad natin, na mas may magandang patutunguhan tayo. Ano ba yung pinin nating destination na gusto natin? Ano ba yung gusto nating marating sa buhay? Maaaring tanungin natin yung ating mga sarili. Ano ba talaga ang gusto ko? Ano ba yung success na hinahabol ko? Ayon ba yun sa layunin ng Diyos sa buhay ko? Or ayon sa pressure ng mundo? Sa mga naghahabol ng tagumpay. Gusto ba natin magtagumpay because of the pressure of this earth? Or because God destined us to be successful? Third, mabilis ano? Ang layunin ng Diyos ay isinasabuhay, hindi lang nalalaman. Minsan kasi sa isip lang, alam na natin, yung testimony kanina ni Ma'am kanina sa kanyang, hindi ko ba alam kung ano ba talaga ang purpose ko? Kagabi, nag-uusap kami ni Monica, babe, ano ang purpose mo? Sabi niya sa akin. Napaisip ako, oo nga no. But I know na meron akong purpose bilang isang tao. Ang purpose ko is to worship God, to honor and serve God. And that's my greatest purpose. At ang purpose ko bilang nandito as district superintendent, as pastor, is to serve God and to serve my fellow and to serve ICMP. Maliwanag yung gusto kong tahakin. Gusto nating tahakin. Ang sabi niya sa Ephesians 2 verse 10, sapagkat tayong kanyang gawa upang gumawa ng mabubuting gawa na inihanda ng Diyos para sa atin. Ibig sabihin, nung ginawa tayo, kailangan natin gumawa ng mabubuting gawa na inihanda ng Diyos sa atin. And that is our primary purpose. Ano po? Nakabase din siya sa command ni Lord. Ano ba yung command ni Lord? Yung 2 commandments, ano? Ibigin mo ang Diyos at ibigin ang kapwa. Yun yung foundation ng ating existence kung bakit tayo nabubuhay. Ang purpose, mga kapatid, ay hindi lang basta alam natin, oo, mahal tayo ng Diyos, alam natin, minamahal natin ang Diyos, pero ang purpose natin ay hindi lang siya basta information, kundi direction ng pamumuhay. Because we realize that we love God, we honor God, and we serve God, and we realize that we need to love our neighbor. Ano ngayon yung action mo? Ano ngayon yung ginagawa natin or dapat natin gawin? Madalas, mga kapatid, ang layunin ng Diyos ay nagsisimula sa maliliit na pagsunod. Hindi agad sa malaking entablado. Maraming Kristiyano ang naghihintay ng big calling. Yung gusto nila, magkaroon ng malaking role sa loob ng church or sa community, pero ayaw nila yung small obedience. Gusto agad maging preacher sa harap ng marami, pero ayaw munang mag-serve as Christ-like sa bahay. Nais mabigyan ng mabigat at mataas na posisyon, pero ayaw magsimula sa maliit at mababa. Ang bawat maliliit na pagsunod ay nagdadala sa atin sa mas malaki at malawak na layunin ng Diyos. Kaya yung sinasabi ni Ma'am Liz kanina, hindi ko ba alam kung ano yung purpose ko? Kasi along the way, nadi-discover natin. And as we look back dun sa past natin, kaya pala ganun yung nangyari. Kaya pala ganun yung ginagawa ko. Because inililit ako ng Diyos. Hindi agad-agad makikita natin yung malakihan na plano ng Diyos sa atin. But in every small steps, inire-reveal niya yung gusto niyang mangyari sa buhay natin. Simulan muna natin sumunod at maglingkod kung nasaan tayo ngayon. Bilang isang MYF, UMAYA, WSCS, UMM, maglingkod tayo sa ating pamilya, sa trabaho natin, dito sa iglesia, dito sa komunidad. Ang purpose natin or yung layunin natin ay natutuklasan natin habang tayo ay sumusunod unti-unti sa Kanya. Ulitin ko, ang purpose natin ay natutuklasan natin habang unti-unti
mabuti tayong sumusunod sa Diyos. And fourth, ang layunin ng Diyos ay hindi napipigilan ng problema. Alam natin yung pinagdaanan ng testimony kanina, napakabigat na pagsubok, and currently, sa isang member ng family nila. But I know that yung purpose natin hindi kayang pigilan ng problema. Sabi niya sa Romans 8:28, bilang mga Kristiyano, and we know that for those who love God, sa lahat ng umiibig sa Diyos, naniniwala sa Diyos, all things work together for good for those who are called according to His purpose. Na kahit minsan hindi natin naiintindihan yung nangyayari sa buhay natin, na kahit minsan sobrang sakit yung nararamdaman natin, sobrang bigat dahil sa napakalaking problema, alam natin na mayroong ginagawa ang Diyos sa gitna ng ating mga pinagdaraanan. Maaaring natatanong natin kung kailan ako naging aktibo sa church. Katulad ng kwento ni Ma'am Litz kanina, aktibo sila, passionate sila sa church. Saka naman nagkaroon ng mabigat na pagsubok sa buhay. Saka naman nagkasakit. Saka naman bumagsak. Mga kapatid, ang pagsubok ay hindi hadlang sa purpose. Bahagi ito ng revelation ni God sa proseso para makita natin yung purpose natin. Friends, ang bawat delays, ang bawat detours, ang bawat no sa panalangin natin, at ang bawat failures na nararanasan natin ay hindi rejection. Kadalasan ito ay direction o redirection ng Diyos sa buhay natin. Kaya huwag tayong mangamba. Naku, makaasawa ng paingatan. Naku, pumasanak paingatan. Naku, umariknag paingatan, tiginawa. Friends, God has its own time. God has its own purpose in your life. Matuto tayong magtiwala sa Kanya. Kapag inuuna natin ang Diyos, nililinaw niya yung direksyon ng buhay natin. Kaya nga yung first topic natin is priority. If we seek God first, at nagkakaroon tayo ng time sa Kanya, nililinaw niya yung direksyon ng buhay natin. Kasi madalas, minsan hiningi natin sa Diyos ang solusyon. Lord, bigyan mo ako ng solusyon sa problema. Hinahanap at hinihintay natin yung gusto niyang mangyari sa buhay natin. Lord, ano ba yung gusto mong mangyari sa buhay? Pero madalas, hinahayaan niyang mangyari ang akala natin mahihirap, mapapait, mabibigat na pagsubok upang mabuild yung karakter natin, upang mas maging matatag tayo at mas maging handa tayo sa mas matibay at mas malawak na plano niya sa hinaharap. Inaayos muna ng Diyos ang buhay natin bago niya ayusin yung sitwasyon natin. Mga kapatid, kapag delay ang prayer natin, maybe God is aligning your heart. Kapag may failure, God is forming you for greater usefulness. Araw-araw itanong natin, Lord, ano ang gusto mo sa buhay ko? Ano yung gusto mo sa hinaharap ko? 5. Paano natin malalaman yung layunin ng Diyos sa ating buhay? O yung plano ng Diyos sa ating buhay? At yung plano ng Diyos sa ating buhay ay ang purpose natin. Maraming nagtatanong, then Pastor, paano mo malalaman kung ano yung layunin ng Diyos sa buhay ko? Minsan akala natin kailangan natin nung parang panaginip ni Samuel, or parang pagtawag niya sa mga disciples, or panaginip na minsan parang there's something different. Minsan hinihintay natin yung malakas na tawag or malakas na kulog mula sa langit. Katulad ng mga naramdaman ng mga disciples, nakita ng mga disciples. Pero kadalasan mga kapatid, tandaan nyo to, hindi sumisigaw ang Diyos. Gumagabay siya at nagsasalita siya sa mga pangyayari sa ating buhay, sa mga taong nakapaligid sa atin at sa mismong salita niya. Kaya kung gusto nating malaman ano ba yung layunin ng Diyos sa buhay ko,
makikita natin at mararamdaman natin sa pamamagitan ng kanyang salita. Sabi niya sa awit 119, 105, lagi natin kinakanta, Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Ang mga salita ng Diyos ay ilaw sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Kaya pagka naguguluhan tayo, kapag hindi natin alam kung saan tayo patungo, friends, try to consult the Word of God. Iilawan niya tayo at bibigyan niya tayo ng liwanag. Hindi mo malalaman ang plano ng Diyos kung sarado ang Biblia sa bahay natin. Ang kalooban ng Diyos ay hindi po lihim. Nakasulat ito sa kanyang salita. Minsan nagtatanong tayo, ano po? Lord, ano yung will mo ba sa buhay ko? Lord, ano ba yung purpose ko? Sasabihin sa'yo ng Panginoon, anak, magbasa ka kasi ng manual. Lord, paano ko ayusin yung mga nangyayari sa akin? Anak, yan yung sinasabi ko eh. Kudit ka nga kudit. At basa ka gamitin iti manual. Friends, nakasulat sa mga salita ng Panginoon kung paano niya tayo gagay. Second, sa pamamagitan ng panalangin at pakikinig. Sabi niya sa awit 25:4, ipakita mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon. Ang panalangin ay hindi lamang pagsasalita at paghingi at madalas yun yung iniisip natin. Pag mag-pray tayo, parang gusto natin tayo yung nagsasalita sa Panginoon. Pero ang panalangin ay pakikinig din sa Kanya. Minsan nagpre-pray ako, hindi yung ang dami kong sinasabi, Lord, gusto ko lang dito. Lord, pinapanalangin ko naman ito. Hindi. Lord, please speak, I am listening. Lord, please speak, I am listening. Ano ba yung gusto mo sa buhay ko? Sa mga nangyayari sa distrito ngayon, ano yung nais na mong gawin namin? At minsan hindi natin biglang, uy, DS, ganito yung gawin mo. Hindi. But slowly and mysteriously, pinapakita ng Diyos ano po, kung ano yung nais niya sa buhay natin. Madalas nililinaw ng Diyos ang direksyon kapag yung puso natin tahimik sa Kanya na makikinig. Number 3, sa pamamagitan ng pagsunod sa maliliit na hakbang. Madalas, hindi binibigay ng Diyos ang buong mapa katulad ng sabi ko kanina. Kailangan mong sumunod isang hakbang muna. Isang hakbang muna. Alam mo yung laro ng pagbater ng gano'n? Di ba? Yung pagbitak sa baka. Minsan, ang daming left, right, diretso. Ano po? Minsan hindi mo na alam kung ano yung pakikinggan mo. But slowly, madidiscern mo kung sino ba yung nagsasabi sa kanila ng totoo. At inot-inot, isang hakbang hanggang sa mapunta ka sa goal mo. At malalaman mo, Diyos ang nag-guide sa iyo. Sinusubukan sa pagsunod sa pagsunod sa bawat hakbang. Ang clarity ng iyong layunin ay dumarating habang tayo ay sumusunod sa Kanya. Ang direksyon or ang guide ay para sa mga gumagalaw, hindi para sa mga nakatigil. Wala tayong mahintay. Kung hinihintay lang natin, Lord, ano ba yung purpose mo? Ano ba yung will mo sa buhay ko? Friends, you need to move. Because if you're moving, you will discover the will of God. Fourth, sa pamamagitan ng bunga ng iyong buhay. Sabi niya sa Matthew 7:16, makikilala ninyo sila sa kanilang bunga. So ano ba yung bunga natin sa pananampalataya? Kapag ang decision ay nalalapit sa iyo, ang decision mo ay naglalapit sa iyo sa Diyos, nagbubunga siya ng pag-ibig, nagbubunga ng kapayapaan, peace of mind, at nagbubunga ng kabanalan, madalas masasabi natin, Diyos ang kumikilos sa atin. Mga kapatid, sa pangalawang araw at pag-determine ng purpose natin, gusto ba natin malaman ang plano ng Diyos sa buhay natin? Let's try to spend time sa pagbabasa ng Kanyang salita. Let's try to spend prayer at makinig sa Panginoon at subukan natin sumunod kahit sa mga maliliit na hakbang. Dahil maraming man tayo gustong gawin,
busy man tayo, ngunit ang layunin ng Diyos ang magtatagumpay sa ating buhay. Mga kapatid, bilang panghuli, kapag ang buhay natin ay nakaangkla sa layunin ng Diyos, ang buhay natin may direksyon kahit maraming distraction. Kung alam natin yung purpose ng Diyos sa buhay natin, alam natin na anuman ang mangyari sa buhay natin, hindi tayo magagapi ng anumang pagsubok, hindi tayo magagapi ng anumang hirap, pagkat alam natin na mayroong purpose ang Diyos sa buhay natin. Kapag nakaangkla ang buhay natin sa layunin ng Diyos, may pag-asa at maraming pagsubok. Kapag nakaangkla ang buhay natin sa layunin ng Diyos, may kagalakan kahit hindi lahat ng pangarap natin ay natutupad. Kapag nakaangkla ang buhay natin sa layunin ng Diyos, may kapanatagan kahit hindi sigurado ang bukas. Friends, napakaiksi lamang ng buhay, katulad ng sinabi ko kanina. Lahat tayo hahantong sa kamatayan. I-assess natin yung buhay natin. Hindi tayo ginawa ng Diyos para lang walang silbi. Ginawa tayo para sa isang layunin sa buhay. Huwag nating sayangin yung oras natin. Huwag nating sayangin yung buhay natin. Huwag nating sayangin yung oras natin sa tampo, sa inggit, sa galit, na for how many years kinikimkim natin. Huwag natin sayangin yung panahon natin na gumagawa lamang ng hindi dapat para sa Panginoon. Hindi tayo ginawa ng Diyos para lang magalit sa ating kapwa. Para magtanim ng sama ng loob sa ating kapwa. Hindi tayo ginawa ng Diyos para mainggit, magtampo sa ating kapwa. Ginawa tayo ng Diyos na puno at maramdaman nawa natin ang tunay na kagalakan. Ginawa tayo ng Diyos for us to experience the real meaning of life. And we will experience the real meaning of life if we have much time to spend with God, listening, discovering, and discerning His will. Sa pagkakataon ito, nais kong tayo ay manalangin at tanungin ang Panginoon, Lord, sinusunod ko ba ang layunin mo sa buhay ko? May we have a commitment prayer this time that slowly we will obey God. Sumunod sa Panginoon. Friends, hindi aksidente yung buhay mo. Yung buhay natin hindi aksidente. Kung bakit tayo nandito sa simbahan ngayon hindi aksidente, may layunin ang Diyos. Kung bakit mo naririnig ang mensaheng ito, maaaring nangungusap sa iyo ang Panginoon. Kung bakit mo nakikita yung kawalan, maaaring may sinasabi sa iyo ang Diyos. Kung bakit mo nakikita yung needs ng ministry, kung bakit mo nakikita yung needs ng community, kung bakit nabibigatan ka sa tuwing may nakikita ka na naghihirap, napapagod, kung bakit wala kang peace of mind every time na nakikita mo yung isang kapatid mo, yung isang tao na wala kang peace of mind. Maaaring may sinasabi sa iyo ang Panginoon. And we will use this evening as a commitment, recommit ourselves to our Lord Jesus, to God. May kaakibat na promise. Sasabihin natin, Lord, tulungan mo ako na isabuhay yung purpose na itinamin mo sa akin. Let's pray. Lord, we offer to you our lives, Panginoon, and thank you for reminding us kung ano yung purpose namin. To worship you, to love you, to serve you, to worship our neighbor, to serve our neighbor, to love our neighbor
as we love ourselves. At sana sa bawat layunin na ito, even sa mga trabaho namin, sa pamilya namin, magkaroon ng kaliwanagan sa kung ano ba yung gusto mo na mangyari sa buhay namin. Sinusuko namin sa iyo minsan pang-alang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and